Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa kung ano at tayo ngayon ay dahil sa gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinanda niya nung una pa man upang gawin natin. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Lord, hinihiling ko, buksan mo ang iyong kalangitan. Ibuhos mo ang iyong presensya sa lugar na ito. Lord, ano man nakita mong karumihan sa amin, mga kasalanan, Lord, mga pagkukulang namin sa oras na ito, nagpapakumbaba po kami. Hinihingi namin ito sa iyo ng tawad. Lord, linisin mo kami at hayaan mo, baguhin mo kami ngayong umagang ito. Alam namin, Panginoon, maraming bagay na hindi ka nalulugod sa amin. Pero sa oras na ito, ang dalangin namin, Lord, kalugdan mo kami. Kausapin mo kami gamit ang iyong salita. Ang katotohanan, naligtas kami hindi dahil magaling kami, hindi dahil mabait kami, hindi dahil maayos kami, dahil ang sabi mo sa iyong salita, walang naging matuwid, walang nakabot sa iyong kalwalhatian, wala ni isa. Lahat ay nagkasala at sa oras na ito, ang katotohanan kami naligtas dahil sa kagandahang loob mo. Dahil sa iyong grasya na ipinagkaloob. Dahil sa habag na iyong pinagkaloob sa amin. At nananampalataya kami, Panginoon, sa umagang ito, na patuloy mo kaming kakausapin. Hayaan mo ang iyong salita ang magbago ng buhay at sitwasyon namin ngayon. Lalabas kami sa lugar na ito, kinausap, pinagtagumpay at bago na. Salamat, purihin ka, parangalan ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Good morning, everybody. We can all be seated in the presence of God. Kung may nakikita kang bakanting bangko sa tabi mo, yan, sige, lahat tayo makakapo. Kung may nakikita kang bakanting bangko sa tabi mo, sa likod mo, sa paligid mo, sabihin mo sa katabi mo, kailangan na natin mag-invite. Nako, wala ang kausap yung iba. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin mag-invite. Kailangan na natin mag-follow up ng mga kapatid nating nawawala. Amen? So again, good morning po sa bawat isa. Alam nyo, hindi matagal na salita ng Diyos ngayon, kailangan lang maunawaan kagad natin. Kailangan natin maintindihan ang gusto sabihin ng Diyos. Alright. So, binasa natin sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, no? Sa Ephesians kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9, ang sabi doon, tayo'y niligtas ng Diyos. Sino mga niligtas ng Diyos? Niligtas tayo ng Diyos hindi dahil mabait tayo. Dahil yung kabaitan natin may hangganan. Sino dito yung kabaitan niya may hangganan? Napupuno. Kaya hindi pwedeng lagi tayong maligtas kung titignan ni Lord yung kabaitan natin. May oras na kapag tingin sa atin ni Lord, hindi tayo kaligtas-ligtas. Hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya tayo naligtas. Dahil hindi lahat ng oras, mabuti ang ginagawa natin. Kaya may mga oras na titingin sa atin ng Diyos, at pagtingin sa atin ng Diyos, yung ginagawa natin, alam natin, hindi siya matutuwa kung titignan niya tayo. Sino dito nakakaintindi na sinasabi ni Pastor? Sa susunod na mga salita na sasabihin ko, no, sa ilang minuto na nandito po ako, maybe 10 to 15 minutes, sana ibigay nyo na yung full attention nyo. Magdamag naman na kayo nag-cellphone. Pinuyat nyo na nga yan eh. Maghapon ka nang nagse-cellphone, hanggang mamaya magse-cellphone ka ulit, gusto mo, lunukin mo. Walang problema. Pero sa oras na ito, kung meron ka man bibigyan ng oras, ang salita ng Diyos, at kung gagamitin mo man ang cellphone mo, airplane mode mo, para yung Bible mo lang, nabubuksan mo. Amen. Alright. So patuloy tayo. Ito ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. If kaya today, yan. Sapagkat dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Walang ibang dahilan, kaya tayo ligtas ngayon. Pero nagtataka ba tayo, at ito lang po yung gusto ko maging point, may mga oras na tumatawag tayo sa Diyos, pero hindi tayo naliligtas. Kala ko ba dahil maganda, o merong habag ang Diyos sa atin, may kagandahan loob ang Diyos sa atin, may grasya ang Diyos sa atin.
Bakit may mga oras na parang hindi tayo pinakikinggan? Ako lang ba yung ganon? Sino yung nakakaranas ng ganon? Parang minsan hindi ako pinakinggan ni Lord. Parang nag-pray ako, nag-ayuno ko, nagbigay ako ng oras. Ang laki pa nga na nilove gift ko eh. Ang laki pa nga na inoffering ko. But parang hindi ako pinakinggan ni Lord. Sino dito nagtanong na niyan minsan? Wala. Sa likod, meron ba akong kausap sa mga taong nasa likod? Sino dito nakapag-pray at nagtanong na kay Lord ng ganyan? Maayos naman ako, nagpapakatino naman ako. Mabait naman akong tao. Pero may mga oras, may minsan, parang hindi ako pinakikinggan ni Lord. But parang walang tulong na dumadating sa akin. First, let's establish kanino ba yung tulong na nanggagaling sa atin. Una, automatic as a Christian, you have the benefit. Ibig sabihin, simula nang tanggapin mo si Kristo, kalakip na, kasama na, bilang benepisyo, ayaw mo man o gusto, merong tulong na dumarating. At yun ang sabi ng Psalms chapter 121. Basahin natin ang sabi ng Biblia. Naniniwala po tayo sa simbahan na ito. Walang ibang authority kundi ang salita ng Diyos. Kaya naniniwala tayo. Ang sabi ng Psalms 121, kapag tumitingin ako sa mga bulubundukin sa mga burol, kanino ba nanggagaling ang aking tulong? Ang tulong ko'y galing sa Diyos. So automatic, kasama o benepisyo, kalakip na, partner na, nung tinanggap mo si Jesus, automatic may help kang galing sa Kanya. Nung tinanggap mo si Yahweh, automatic may help na galing sa Kanya. Eh bakit minsan wala yung help? Minsan I don't hear God. Minsan hindi ko nakikita ang Diyos, hindi ko naririnig ang Diyos. At parang tahimik siya sa akin. Sino nakapagtanong na ng ganyan? Ma-establish natin ngayon, automatic may tulong ang Diyos. Pero hindi lahat ng oras na avail natin. Sino po dito ang may PhilHealth? Yan. Sino dito nakapag-avail na ng PhilHealth? Taas mo kamay mo, huwag kang mahiya. Hindi ko kukunin yan. Sino dito, sa inyo lang po nakapangalan yan. Sino dito ang may SSS? Kahit number lang, walang hulog. Kasi yung iba may number SSS lang eh. Pero walang hulog, no? May variables para lang makuha mo yung benefits nun. Una, ang PhilHealth, kahit member ka, pag hindi ka updated, sino nakakaintindi yung sinasabi ko? Pag hindi ka updated, hindi mo makukuha yung benepisyo ng discount ng help ng PhilHealth. Kailangan updated ka. Ano ibig sabihin? Every time you're paying your due. Every time yung pangangailangan mo binibigay mo. Yung kailangan mong iambag sa kanila, binibigay mo. Ganon din naman sa SSS. Pwede ka makakuha ng SSS number nang hindi ka available for loan. Kasi ang minimum nun is 2 years of consistency of paying. So, ibig sabihin, hindi ko alam po kung updated na, kung maybe 1 year na lang yata ngayon, or maybe 2 years pa rin. So, or more pa nga sa iba para mas malaki ang maging benefit nila, para makuha nila. Ibig sabihin, may mga kailangan tayong gawin para yung help dumating. Ngayon, alam na natin kanino manggagaling yung help. Kapag ka may sakit at member ka ng PhilHealth o kaya ng kung anumang mga organisasyon bilang insurance, health insurance, HMO, kapag updated ka ng payment, ay may help na darating. Kahit nga sa lungsod ng Parañaque, meron din. Pagka tiga Parañaque ka, hindi ka mag-i-expect ng tiga Novaliches ang darating na tulong sa'yo. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, ganun din naman sa church. Ganun din naman sa Diyos. Parte ka, tinanggap mo ang Diyos dahil sa kahabagan niya at
sa kabutihan niya, kaya tayo naligtas. At bilang parte ng kaligtasan na iyon, may benepisyo ng pagtulong niya. But minsan hindi natin na-avail, ito ang dahilan. Ready na kayo malaman anong dahilan? Bago po tayo makapunta doon sa dahilan na iyon, sino dito nakakaalam ng istorya ng Walls of Jericho? Sa mga hindi nakakaalam, gusto ko pong ituro sa inyo ano yung kwento ng Walls of Jericho. Ito yung makikita natin sa Joshua chapter 6, at ito ang salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, magkatapos makalagpas ng ilog Jordan ng buong Israel, ay binigay sa kanila bilang pangako ng Diyos, bilang pangako, kalakip ng pangako ng Diyos. Yung hindi lang sila maging malaya, kundi kalakip nun, magkaroon sila ng lupa na pinagyaman. Naintindihan natin? Nasusundan nyo ba? At sa walls na iyon, okay, nandun na sila sa lupain, pero wala pa sila sa main city. One of the cities ng Kanaan, o ng buong lupain na iyon, ay yung Jericho. And in Jericho, meron pong malaking wall na nakaharang from the main city to them. At ang sabi ng Diyos, kapag kayo nanahimik at umikot kayo once a day, and on the seventh day, umikot kayo ng 7 beses at sumigaw at purihin si Yahweh, unahin nyo muna yung kabanantipan, unahin nyo ang mga priest, unahin nyo ang mga tigatugtog. Kaya po sa church natin, inuuna natin ng pagsamba sa tugtugan. Kasi doon nalulugod ang Diyos. Okay? So inuuna iyon, una manalangin, kasunod ang pagsamba. At pagkatapos po noon, ang sabi ng salita ng Diyos, at pagkatapos yung gawin iyan, pagkatapos ng 7 beses, sumigaw kayo at babagsak ang walls of Jericho. Meron na ba kayo nakitang wall na sinigawan bumagsak? Apaka-imposible nun. Hanggat hindi sa kahabagan lang ng Diyos. Ngayon, may bilin si Lord. Ang bilin ni Lord, walang kukuha ng kahit ano sa Jericho. Walang kukuha ng kahit ano sa Jericho dahil yung Jericho, ibinigay ko na sa inyo, pero lahat ng andyan sa akin, ang sabi ng Diyos. Ano daw ang bilin? Walang kukuha. Walang magnanakaw, walang kukuha ng ginto, pilak, o kahit anumang damit. Wala. Lahat, ang gusto ng Diyos, susunugin, iaalay sa Kanya. Ano daw ang gagawin? Sunugin. Sabihin mo sa mo, susunugin. Yugyugin mo yung mga inaantok, sabihin mo sa Kanya, susunugin daw. Yung iba kinabahan, kala nila sila. Nantok lang eh. Alright. Sa lahat na nakakasunod sa Amen. Ngayon, binigay sa kanila ni Lord. At pagkapanalo nila, dadating tayo sa Joshua chapter 7, may isang tao, sabihin mo nga isa, may isang tao na ang pangalan ay Akan. Sino daw siya? Si Akan ay nagnakaw ng isang barang ginto, isang tela o balabal na 8,000 lira ang halaga. Kumbaga parang, hindi ko alam kasi ang isang bara po, 2 lira lang eh. Ang 1 bar of gold, 2 lira lang ang halaga. So kung yung balabal na yon ay 8,000 ang halaga, napakamahal nung tela na yon. Kumbaga, ngayon yun? Hermes. No? Sobrang mahal. Okay? Ninakaw niya yung kasama ng mga pilak, ng mga silver, at binaon sa kampo niya, doon sa sarili niyang tent. Tinago niya for himself. Ngayon, skipping forward, meron silang gustong sakuping bayan ng Ai. Nung sinakop nila yung Jericho, nakikinig kayo? Nung sinakop nila yung Jericho, 30,000 armies ang hinanda nila. Ilan daw? 30,000. Apakadami. Hindi lang 3,000,
kundi 30,000. Ibig sabihin, ganun kadami ang pinadala nila para sakupin ang Jericho. Ngayon, ang sabi ni Joshua, siya yung leader ng buong Israel, sabi niya, sige, magpapadala tayo ng spy, tignan nyo kung gaano kadami ang kailangan natin para sakupin ng Ai. Pumunta yung mga spy, nakita ng gaano kaliit yung lugarin ng Ai. AI. Okay? Yung lugarin ng Ai, gaano kaliit. Ang sabi ng mga espiya, bumalik kay Joshua at nag-report. Ang sabi, Joshua, nakita na namin, hindi mo kailangan magpadala ng madami. 2 o 3,000 lang, panalo na yon. Gaano kaliit yon? Naintindihan nyo yung magnitude nung nangyayari? 2,000 o 3,000 lang, panalo na, okay na. Hindi mo kailangan magpadala ng kagaya ng sa Jericho. So, napakaliit ng lugarin ng Ai. It's just the 10%. Kung yung 30,000 na pinadala para sakupin ng Jericho, nanalo sila, ito, 10% lang. Sure win dapat to, di ba? May mga laban sa buhay na tingin natin sure win, pero hanggang ngayon struggle natin. May mga laban tayo sa buhay, may mga testing trials tayo sa buhay natin. Nakala mo napakadali. Bisyo, ang dali kong iwan niyan pag gusto ko. Yung pagsusugal niyan, kaya ko naman hinto yan kaya anytime. Basta gustuhin ko lang. Matapang tayo magsalita, pero pag dumating na yung oras, hindi mo mabitawan. Yung simpleng bagay na yun, kailangan matutunan mong isurrender. Kaya ko yan. Matagal ko nang napagtagumpayan yan. Hindi totoo. Kasi hanggang ngayon, hawak mo. Nakikinig ba tayong lahat? Dumating ang pagsakop nila sa Ai. Nagpapunta ng 2,000-3,000 si Joshua. At ang sabi, hindi pa nagtatagal. Kapag binasa niyo po ang Biblia, wala pang ilang oras tumatakbo na ang Israel. Dahil nauubos na sila. At nung tumatakbo na sila, 36 pa ang namatay sa kanila. Ibig sabihin, yung maliit na lugar na yon, tinalo sila, samantalang kakapanalo lang nila ng malaking laban. Lahat na nakakasunod sa amen. At ang dahilan, simple lang. Basahin natin sa Joshua chapter 7, verse 12. Okay? Simulan natin dito sa verse 5. Angat pa natin verse 4. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai. Ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lusod hanggang sa tibagan ng mga bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok. Kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Verse 6, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Ano daw meron sa ulo nila? Sino po dito yung umattend ng Ash Wednesday? Gusto ko pong sabihin sa inyo, paghihinagpis ang ibig sabihin nun. Kaya kung nagpapalagay pa po kayo noon at hindi nyo nauunawaan, hindi ko alam anong kinalulungkot ng buhay nyo. Ang paglalagay ng abo sa ulo ay pagsasabing, walang kwenta ang buhay ko. Malungkot na malungkot ako. Kaya kung tradisyon nyo po iyan, baka gusto nyo nang baguhin. Ha? Hindi na po tayo nalulungkot, pinagtagumpay na tayo ni Lord. Alright, makinig tayo, patuloy natin basahin. Pinunit ni Josue at ang pinunong Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, Panginoong Yahweh, bakit po ninyo kami pinatawid ng Ilog Jordan kung ipapalipol din lamang kami sa mga Amoreo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Verse 8. Anong sasabihin ko? Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel. Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa.
Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Sumagot si Yahweh, tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Yung pala yung dahilan, ba't hindi nila masakop yung ay? May kasalanan. Hindi mo kailangang malungkot kapag may struggle ka sa life, pagkasalanan mo yan. Ang kailangan mo mag-repent. Ang kailangan mo magbago. Baon ako sa utang ngayon. Lord, wala ka bang ginagawa? Umiiyak ka na, umiiyak na, umiiyak. Yung inutang mo, ginamit mo sa walang kwentang bagay. Wala na akong kausap, masaya kayo kanina eh. Kanina masaya kayo, may amen kayo, ngayon wala na akong kausap. Para lang yung ibang, ito, katotohanan, pwede ba tayo mag-real talk sandali? Hello? Yung iba para makapagyabang gagastos ng malaking malaki para lang mag-celebrate ng birthday. Sige, kung ayaw nyo, di wag. Dali pa akong kausap. Makapagyabang lang. Verse 10, sumagot si Yahweh, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Verse 11, nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila. Ano yung kasunduan? Kung maalala nyo, ang sabi ni Lord, sa Jericho, bawal kumuha ng kahit ano. Yun ang kasunduan. At ano daw? At ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupain. Kaya pagtapos ng Jericho, manalo sila, may nagkuha ng bagay sa Jericho, kaya doon pumunta na sila doon sa isang bayang maliit. Imagine, from 30,000 nanalo, 3,000 lang ang kailangan dito, natalo pa, namatayan pa sila. Anong dahilan? Dahil hindi mo tinupad yung pangako mo kay Lord. God is a jealous God. Kaya kapag may pinangako ka kay Lord, gawin mo. Kasi kapag si Lord ang nagtampo, gusto ko pong sabihin sa inyo, magtampo na ang tao sa inyo, wag lang ang Diyos. Kasi pag ang Diyos ang nagtampo sa atin, nakakatakot. Hindi mo pwedeng pag malaki bukas babawi ako, hindi mo hawak ang buhay. Hindi mo hawak ang hininga mo, hindi mo hawak ang lakas mo. Anytime kaya kang ilagay ng Diyos sa banig ng karamdaman at hindi na tumayo, maalala mo lang siya. Hindi mo pwedeng pag malaking bata pa ako, kaya ko pa. Marami po akong kilala bata, hindi na nakinabot ng katandaan eh. Maraming bata akong kilala na hanggang ngayon walang lakas. Ay, hindi, Pastor, iba ako. Iba ka talaga. Kasi binigyan ka pa ng pagkakataon ni Lord. Pwede mo pang baguhin ang katigasan ng ulo mo. Ang sabi, nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang binigay ko sa kanila. Sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Simula nang tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, nakakasunod po ba ang lahat? Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, binigyan tayo ng kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Simula nang tinanggap natin ang kaligtasan ng Diyos, kalakip ang kagandahang loob niya, binigyan niya tayo ng tulong sa anumang problema, anumang mga suliranin natin, kaya natin pagtagumpayan. Huwag nating kalimutan kalakip nun, kailangan nating may isurrender sa Diyos. May mga bagay na pinalitan nyo na dapat wasakin na. Walang iba kundi kasalanan. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. At ito, kung may highlight man po kayo at may alalahaning verse 12. Verse 11, babalikan ko lang. Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila, sapagkat kumuha sila ng mga bagay na katakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago, at isinama sa kanilang mga ari-arian. Ano yung mga yan? Mga bagay na alam mong ayaw ni Lord. Nasa iyo pa. Ito yung pinakatatandaan natin, verse 12, anak.
Pwede ba basahin natin sabay-sabay yung verse 12? Lahat ng handa na magbasa, say amen. Verse 12, 1, 2, 3, go. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Time out. Kaya tayo natatalo sa takbo ng buhay, sa testings and trials natin, kasi alam natin, imbes na isurrender natin lahat kay Lord, we keep things for ourselves na tingin natin hindi naman mahahalata. Hindi naman to mapapansin. Maliit na bagay lang ito. Alam nyo ano nakakatakot? Yung tugon ng Diyos sa mga bagay na alam mong dapat sinorender mo, mga pangakong dapat ginawa mo, pero hindi mo ginawa. Ito ang nakakatakot na sagot ng Diyos. Patuloy natin basahin. 1, 2, 3, go. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi niyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. That's the word right there. Yun na yung salita ng Diyos ngayong umagang ito. Yun na yun. Nagtataka ka ba ba't minsan yung tulong ng Diyos parang limited? Bakit parang hindi kumpleto? Ba't parang ang hirap-hirap tumugon ng Diyos minsan sa inyong mag-asawa, sa finances mo, sa health mo, sa pamilya mo, sa relationship mo, sa kaibigan mo, sa trabaho mo, matagal mo nang pinapangarap na promotion. Bakit ang tagal? Ang hirap nung help galing kay Lord. Kasi meron siyang pinasusuko na ipinagbabawal niya na hanggang ngayon, ayaw mong isuko sa Diyos. Can I say one thing that is very loud in this place? Even to the leaders in this place. Kahit sa mga pastoral, sa admin, sa ating mga leadership nandito, isang malaking bagay, lalo sa worship team, isang malaking bagay, napakahirap isuko, pride. Yung kayabangan, hindi kayang magpakumbaba. We always think we know better. Tingin natin lagi, alam natin yung mas magaling. Minsan, iniisip pa natin, hindi naman ako napapansin. Pero alam nyo ba, natalo ang buong Israel, hindi dahil sa dami ng nagkasala. Natalo ang buong Israel dahil sa isang tao, ang pangalan ay Akan. At yun ang sinabi ng verse 20, sumagot si Akan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh. Si Akan lang yung nagkasala. Isa lang. Pero alam nyo, sinong damay? Buong Israel. Alam nyo, anong parusa kapag binasa nyo pa po yung mga talatang nasa baba? Ang parusa, pinagbabato sila. At yun ang sabi ng verse 25. At sinabi ni Josue sa kanila, bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. Minsan, nagtataka ka bakit damay ang pamilya mo? Huwag mo ituro kung sino may kasalanan sa family mo. Ikaw lang, sisihin mo sarili mo. Bakit sira ang relationship? Bakit sira ang schooling mo? Bakit sira ang trabaho mo? Bakit walang promotion? Bakit walang breakthrough? Huwag ka maghanap ng masisisi. Huwag mong hanapin si Lord kasi sabi niya, hindi ko na kayo tutulungan hanggat, buti na lang may hangganan. Buti na lang may hangganan yung hindi pagtulong ni Lord. Kaya dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Palakpakan natin malakas ang Diyos. Buti na lang, mabait ang Diyos. Yung galit niya nagsasubside. Hindi laging nasa peak. Buti na lang yung inis ni Lord sa atin, sa katigasan ng ulo natin, sa kayabangan natin, sa kapasawayan natin. Buti na lang, bumababa.
may kailangan tayong gawin. Hindi na mahirap na challenge ito kung nasundan mo yung preaching. Hello? Ano yung dapat mong isuko? Alam niyo, sabi ng Biblia, pinahamak mo kami. Sabi kay Akan ni Joshua. Alam mo, meron kayang tao na magsasalita niyan sa'yo ngayon? Kung magiging totoo ka lang, siguro kaya naghihirap si mama at papa kasi hindi ako naging tapat. Siguro kaya wala yung breakthrough ko sa work. Siguro kaya ganito katigas ulo ng mga anak ko. Kasi ayaw namin magpakumbaba ang mag-asawa. Siguro kaya wala pa yung breakthrough. Wala pa yung healing ko. Kasi kung pagagalingin ako ni Lord, baka bumalik ako sa sakit, bumalik ako sa bisyo, bumalik ako sa sugal, bumalik ako sa kung anumang ayaw ng Diyos sa akin. Kung may kinakausap man ng Diyos ngayon, babasahin ko yung verse 12. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. May kaaway tayo sa mundong ito. Kasalanan. May mga dahilan ba't di tayo nagkakaroon ng breakthrough sa buhay. Hanggang ngayon wala yung healing mo. Hanggang ngayon wala yung promotion mo. Hanggang ngayon wala yung pag-aayos sa family mo. Wala yung maayos mong inaasahan. Wala kang ibang tuturong kamay. Wala kang matuturo sa buhay na iyan. Ikaw lang din. At ang makapag-aayos lang yan sa atin kapag isinuko na natin yung mga bagay na alam mong matagal nang pinatitigil at pinagbabawal sa iyo ng Diyos. Nandyan pa po ba kayo? God is not concerned about your comfort. God is not concerned about your comfort and blessings. God is more concerned about your character and attitude. Hindi ka pababayaan ng Diyos kaya hindi sa Kanya importante yung bagay na yun, hindi niya yun inaalala sa buhay mo. Ang inaalala niya, anong ugali meron ka? Sinong klaseng tao ka? Kasi pag yun naging maayos sa harap ng Diyos, susunod ang mga pagpapala. Ano yung pinagbabawal ng Diyos sa buhay natin ngayong umaga? Na kailangan na nating isuko upang dumating ang tulong ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 121, I lift my eyes unto the hills, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Nung sinasabi ni David yan, it is in a proud sentence or proud moment. Nung sinasabi niyan, kanino ba nang gagaling ang tulong ko? Kapag tumitingin ako sa lahat ng burulin na ito, sa lahat ng mga bulubundukin ng problema, sa lahat ng aking suliranin, he paused and he said, sus, problema lang pala ng utang, problema lang pala ng bayarin, problema lang pala ng sakit. Baka nakalimutan mo. Ayun ang sabi ng Psalms 121. Baka nakalimutan nyo problema. Ang tulong ko ay galing sa lumikha ng langit at lupa. Kaya hindi ako mababahala. Yung tulong na iyon, kalakip yon ng kahabagan ng Diyos. Pero darating lang ang kahabagan ng Diyos ngayong umagang ito kung isusuko mo yung kailangan mong isuko sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Malakas na palakpak sa Diyos. Kung palakpak para sa Diyos, mahina yan. Sa oras na ito,